Ano ang autodidacticism? Ang autodidacticism ay isang uri ng pag-aaral na ang isang mag-aaral ay ang tagapagturo ng kanyang sarili. Wala po siyang guro, siya lang po ang nagtuturo sa kanyang sarili at sa pure autodidacticism ay siya ang gumawa na kanyang sariling curriculum, at hindi po siya enrolled sa anumang paaralan. Ano-ano ang mga benepisyo kung ating gagawin ang autodidacticism sa ating pag-aaral sa master's degree or doctor's degree? Una, mas mababa ang gastos dali sa di mo na kailangan mag-enroll sa isang pamantasan at wala kang binabayarang guro na magtuturo sa'yo. Pangalawa, may kalayaan kang magdisenyo ng sarili mong curriculum at makakapili ka anong mga subjects ang gusto mong aralin sa program na gusto mong tahakin o tapusin. Tulad sa case ko, Master in Psychology ang pinili ko at dinisenyo ko ang sarili kong curriculum at sinunod ko po ito hanggang sa matapos ko ang program. Inalis ko ang thesis sa program ko dahil sa ayaw ko ito at pinahaba ko ang internship ko at community-based projects. May kalayaan ka ring palawakin ang evaluation mo sa sarili mo, lalo na ikaw lang ang mag-grade sa sarili mo if passed or failed. Pangatlo, maraming sources of learning tulad ng online reference books at di ka matatali sa system of learning na gusto ng isang institusyon pero di mo naman gusto. Pang-apat, pwede mo ring iskap ang community-based projects at internship gamit ang CPL system, which means credit for prior learning in case po may work experience or internship ka na dati na related naman sa program mo sa autodidacticism mo, at ituring na po sila na credited subject so makak-focus ka na lang sa coursework or mga aralin. Panglima, hawak mo ang oras mo, you set your own deadlines, at ma-adjust mo ang learning pace mo kasi ikaw ang masusunod at hindi tulad sa formal na paaralan na masusunod palagi ang mga guro. Ano-ano naman ang mga hamon o challenges or disadvantages sa autodidacticism or pure autodidacticism, lalo na gagamitin mo itong paraan para sa sarili mong master's degree or doctor's degree? Una, wala kang makukuha na diploma o certificate mula sa anumang paaralan. Kung diploma or certificate lang talaga ang habol mo sa pagkuha ng master's degree or doctor's degree, autodidacticism is not for you. Kasi sa autodidacticism, pinalalawak at pinapalalim ang kaalaman pero may kalayaang pumili paano mag-aral at ano ang aaralin. Pangalawa, kung ayaw mong mag-aral na mag-isa at gusto mo may classmates, hindi ito para sa'yo. Pangatlo, kung ang paghahanap ng trabaho ang reason mo na kukuha ka ng master's degree or doctor's degree, hindi ito para sa'yo dahil kadalasan ang mga kumpanya o paaralan na applyan mo ng work ay gusto talaga makita ang certificate o diploma na galing sa isang aprobadong paaralan na wala naman sa autodidacticism. Pang-apat, isang paraan lang ang nakikita kong way para magka-certificate ka sa master's degree or doctor's degree mo gamit ang autodidacticism. Yan ay ang pag-register ng self-invented curriculum mo sa National Library or sa Intellectual Property Rights Office. Sure po ako mabibigyan kanila ng copyright certificate bilang recognition na ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong curriculum. Pero di po ito parehas ng value ng diploma or certificate galing sa paaralan. Pero if freelancers po kayo tulad ko, may mga clients or companies na pwedeng ma-impress sa copyright certificate nyo, lalo na ipakita nyo rin ang mga sinulat nyong term papers at iba pang requirements sa program na ginawa nyo. Panglima, hindi pa po ito sikat sa Pilipinas. Ako po, pangalawang beses pa lang po ako gumamit ng autodidacticism sa buhay ko. Una, yung second bachelor's degree ko na BA Sociology at Master in Psychology, own curriculum ko yun. Pero graduated talaga ako dati sa USJR sa kursong BA Psychology in 2001.